kaya ba ng isang bagong majority o bagong alyansa sa Senado na magkudita at magpalit ng Senate President habang ang Senado ay nakaupo bilang isang impeachment court? Kung ang sagot nyo ay, ha? Pwede ba yon? Parang bawal naman yata palitan ng referee habang nagpapatakbo ng laro. Pero makinig po kayong mabuti dito sa aking ikikwento. Dahil ang maikling sagot dito ay, oo, pwede naman. Kaya kayang-kayang palitan ng presiding officer. At ito po ay legal na legal. At tingnan natin kung paano ang mangyayari. Kapit lang kayo dyan. Hihimayin natin ang mga detalye at para huwag kayong antukin. Okay. Alam niyo po yung Senado may dalawang mukha yan. Isang legislative at isang judicial ang function. Magsimula po tayo sa isang simpleng pagpapakilala. Ang Senado natin, parang yan si Peter Parker, no, na nagiging Spider-Man, o kaya si Clark Kent na nagiging Superman. May tinatawag silang dual character. Dalawa ang mukha, no, ng mga characters na binanggit ko, depende po sa sitwasyon nila. Sa normal na araw, ang Senado, sila ang legislatura. Tagagawa ng batas, tagatikim ng kape sa committee hearing, at taga-usisa sa budget ng bayan. Pero kapag may dumarating na articles of impeachment mula sa Kongreso bilang nagpapatunog ng bell, nagpapalit ng costume yan at nagiging impeachment court ang Senado. Ang mga senador po natin, hindi na lang basta mambabatas. Sila na ngayon ang mga senador judges. Grabe, no? Miski hindi ka nakapag-aral ng law, magiging judge ka dyan sa Senado. Ngayon, dito madalas nalilito ang marami. Akala po ng iba kapag naging impeachment court ng Senado, humihinto ang mundo. Akala nila parang computer na kapag pumasok sa impeachment mode, naglalak na po yung system at hindi mo na pwedeng galawin ang settings. Sabi nga ni Mike Enriquez, excuse me po, hindi po ganun yun. Kahit nakaupo sila bilang mga hukom, ang Senado ay nananatiling Senado ng Pilipinas. Hindi nawawala ang kanilang pagiging politiko. Andiyan dyan yan. No? Yung imahe ng pagiging politiko, hindi pwedeng mawala yan. At higit sa lahat, hindi nawawala ang kanilang sariling mga internal rules o yung patakaran. Para lang yung kasal. Kahit nagbago ang status mo mula single to married, ikaw pa rin naman si Juan na mahilig mag-Mobile Legends at nakakalimutang magsaing. Ang institusyon ay hindi po nabubura. Okay? So, dyan kasi sa Senado, majority rules yan eh. Forever. Yan yung rule na may forever. So, dito na pumasok ang tinatawag nating kudita, no? O leadership ko. Dito papasok yon. At sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, particular na po sa Article 6, Section 16. Paulit-ulit na tayo dito sa ating provision na to. Malinaw na nakasulat. Ang Senado ay pipili ng kanilang Senate President sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Ibig sabihin, ang numero ang hari sa Senado. Diba? Kung sino ang may hawak ng mayorya, siya ang may hawak ng manibela. Okay? Okay. So, at tandaan po natin ito. Mga amigos, mga amigas, ang posisyon po ng Senate President ay walang tenure or fixed term. Hindi yan katulad ng kontrata sa trabaho na may provisional period. O kaya yung anti-fire clause. Ang Senate President ay nakaupo dyan at the pleasure of the majority. Okay, ulitin ko. Handa dyan yan, nagtatrabaho at the pleasure of the majority. Ibig sabihin, hanggat masaya sa iyo ang nakakarami, secured ka dyan. Pero kapag nagsimula na silang magbulungan sa sulok, mag-group chat nang hindi ka kasama at magkape sa ibang restaurant, nako, patay kang bata ka, kabahan ka na. Walang nakasulat sa saligang batas na nagsasabing bawal magpalit ng liderato kapag may impeachment trial. Walang ganong immunity. Kaya kung habang naglilitis ng kaso ay biglang nagbago ang ihip ng hangin, sabihin nating nagkaroon ng bagong koalisyon. O kaya nagkapikunan, okay? O nagkabistuhan ng interes. Pwede silang magpatawag ng plenary session. Magdeklara ng bakante ang posisyon ng Senate President at maghalal ng bagong pinuno dyan sa Senado. Ang tawag po natin dyan sa legal circles ay parliamentary autonomy. Ang tawag naman natin sa totoong buhay ay plastikan season is over. Okay, plastikan season is over. Okay. So
So, pag ganyan, no, yun yung tinatawag nating constitutional plot twist, no? Kung sino yung may hawak ng gavel, yun ang mamumuno sa Senado. Ngayon, mag-analyze tayo ng mas malalim, laliman natin ng konti. Kung magkakaroon nga ng kudeta, anytime now, pwede mag-kudeta sa Senado, kahit may impeachment trial pa dyan. No? Ano ang mangyayari sa mismong paglilitis? Magugulo ba yung impeachment trial? So, sino ang hahawak ng yung maso o yung gavel? Dito na natin makikita ang galing ng ating saligang batas. Dahil natin ito ang senaryo sa dalawang klaseng sitwasyon. Depende, no? Depende kung sino ang nililitis. Tandaan niyo po ito dahil napakagandang detalye nito. Gawa tayo ng senaryo. Yung presidente ng Pilipinas ang nililitis. Isipin niyo to. Kapag ang mismong Pangulo ng bansa ang nakasalang sa impeachment, seryosong usapan na ito. Sabi ng konstitusyon, kapag ang Pangulo ang nililitis, ang magsisilbing presiding officer o yung punong hukom ay walang iba kundi yung Chief Justice ng Korte Suprema. Hindi na si Senate President. Chief Justice na ng Supreme Court ang papasok dyan. At siya ang mamumuno at magsisilbing punong hukom. Bakit ganon? Bakit nag-iba? Kasi may delikatesa at checks and balances dyan. Kung ang Senate President na magpapatakbo ng trial, baka ma-impluwensya ng justisya. Lalo't na ang Senate President ang susunod na linya ng succession kung matatanggal ang Presidente at Vice Presidente. No? Kaya sa senaryong ito, kung magkudita ang mga senador at palitan nila yung Senate President habang gumugulong ang trial, yung impeachment trial, walang epekto sa upuan ng presiding officer. Ang Chief Justice pa rin ang hawak ng gavel sa trial. Ang mababago lang ay ang liderato ng Senado pagdating sa kanilang mga legislative na trabaho. Parang nagpalit lang ng administration manager, yung kumpanya. Pero ang judge sa korte ay mananatiling ang imported na huwes. Kumbaga, in-import mo yung Supreme Court Justice, punta ka muna dito sa impeachment court, ikaw ang preside dito. May tanong po dito paano daw kung biglaan nagpalit ng Senate President kasi nakuha nila yung majority number? Habang may trial at biglang napaupo si Tito Soto by a vote of majority o kaya si Mig Subiri o kaya si Kiko Pangilinan. Siyempre magkakaroon ng instant transition yan. Yung bagong Senate President ang automatic na uupong presiding officer. So, ang sitwasyon parang nanonood ka ng concert, no? At tapos sa gitna ng concert, biglang pinalitan yung bokalista kasi pumiyok. Ang tanong ngayon dito, tuloy ba yung kanta, yung concert? Siyempre naman, itutuloy mo yung kanta, no? Kaya nga lamang, since bago na yung singer, magbabago siyempre ng tono. At yung timbre ng musika, iba na takbo niyan. Okay? So, ganun po yan. So, anytime of the day, pwede pong magpalit ng Senate President kahit merong impeachment trial. No? Ano yan nasa rules nila yan, no? Na pwedeng palitan ang Senate President anytime. Basta nakakuha yan ng numero. At magkakaroon bigla yan ng instant transition. So, kaya kapag nagkaroon ng kudeta at nagbago ang mayorya sa Senado, hindi lang basta pangalan ng leader ang nagbabago. Ang nagbabago ay ang direksyon ng hustisya sa trial. No? Diyan sa impeachment against the impeachable officer, sa kaso na to, si Vice President Sara Duterte. So, isipin nyo na lang yung kapangyarihan ng isang presiding officer at ng bagong majority block. So, dito sila yung nagpapasya sa nilalaman ng articles of impeachment at dun sa mga ebidensyang ipipresenta sa kanila during the trial, at sila din na magbibigay ng analysis, kung base doon sa mga cross-examination, base doon sa mga documentary evidence, kung paniniwalaan ba nila yan. So yung mga senador talaga dito, umaaktong mga huwes, parang mga judges talaga, mga justices, no? So napaka-importante ng boto rito ng bawat senador. Ay dito nga kung ang bagong majority ay kakampi ng nililitis na opisyal, asahan nyo, bawat objection ng depensa, malamang sustain. Bawat hirit ng prosecution, malamang overruled. Di ba? Ganyan ang senaryo or sitwasyon na makikita nyo during the impeachment trial. So, ganito yan. Sabihin nating patas ang bagong presiding officer. Pero ayon sa panuntunan ng Senado, anumang desisyon ng presiding officer ay pwedeng ma-overturn o baliktarin ng mayorya ng mga senador sa pamamagitan ng simpleng botohan.
So, numero ng papatakbo dyan sa impeachment trial. So, katulad nga ng sinabi ko, pwedeng yung desisyon ng presiding officer, pwedeng baliktarin ng majority ng mga senador sa pamamagitan ng simpleng botohan. Kaya kung may bagong solid majority na nabuo sa pamamagitan ng coup d'etat, palagay mo bukas, sa isang araw or within the week, hawak nila ang karapatan o yung kapalaran ng buong paglilitis. Ngayon, kung gusto ng bagong majority na tapusin na mabilis ang trial at i-acquit, no? Kung gusto nilang ma-acquit o ipawalang sala ang opisyal, kaya nila magpasa ng resolusyon para i-dismiss ang kaso. Kung gusto naman nilang mabilisang i-convict o tanggalin sa pwesto ang nasasakdal, kaya nila yung i-fast track, no? Yung hearing at limitahan ang testigo. Kaya napaka-importante, no? Na yung majority ay talagang kikilos ng patas or impartial, no? Kasi kapag may kinilingan yan, ganyan ang mangyayari dyan, no? Kapag kakampi mo yan, pwede ka magpasa kagad ng resolusyon, dismiss na natin yan. Pero pag hindi mo naman kakampi, bilisan mo, i-fast track mo yung trial, convict mo kagad. So, sa madaling salita, ito pong coup d'etat sa Senado habang may impeachment ay parang pagpapalit ng luto sa kusina. Kapag nagbago po yung cook o yung chef, asahan mo mag-iiba ang lasa ng sabaw o mag-iiba ang lasa ng ulam na iyong kakainin, no? Sa isang restaurant, sa isang hotel, or even sa inyong bahay. Kapag nagpalit ng tagaluto sa bahay, definitely magbabago ang lasa ng ulam, di ba? So ngayon, bilang pagtatapos sa ating talakayan, anong makukuha nating aral dito sa issue na to, sa coup d'etat, sa pagpapalit, potensyal na pagpapalit ng Senate President anytime now, no? Alam niyo po, ang ating konstitusyon ay naglatag ng mga patakaran para maging maayos ang takbo ng ating pamahalaan. Pero hindi nito tinanggal ang kalikasan ng politika. Ang Senado po ay isang dynamic institution. Buhay ito nagbabago at sumasabay sa agos ng kapangyarihan. Yung pagpapalit ng liderato sa gitna ng isang makasaysayang paglilitis ay maaari pong magdulot ng ingay. Andiyan dyan yung mga maiinit na pagdidebate at yung pagtaas siyempre ng kilay ng publiko. Pero sa mata ng batas at ng ating jurisprudence, ayan po yung mga kasong, mga issues na nadesisyonan na po ng ating Korte Suprema noong mga nakaraang panahon. Basta't nakuha mo ang tamang bilang ng boto, basta't hawak mo ang magic number ng majority, legal ang iyong lakas. Kaya sa susunod na makakita kayo ng balita tungkol sa ungguyan. ungguyan yung tawag natin. O yung plastikan. Diyan sa Senado, na sa legal na salita, ang tawag natin ay coup d'etat sa Senado. Habang may impeachment, no, nagkaroon ng coup d'etat, wag na po kayo magtaka. No? Huwag kayong magulat kung bakit ang dating magkakampi ay biglang nagkasukan at ang dating tahimik ay biglang naging bukal.